Santo. Amen. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ibanin niyo ang trumpeta sa ating pagkakagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang ililigtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ibanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagdiwang natin ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pakisama sa dasal ang mga OFW, mga tumutulong sa atin, ang mga nagtataguyod sa mga may sakit, pati na ang mga may sakit, pakisuyo, pakisama sa dasal ang mga may sakit, tulad ni na Cherry, Teresita, Evelyn, Alona, Sister Terry, Roger, Judy, Juliet, Lerma, Remy, Udi. Pagdasal din natin ang kaluluwa ni Lolo Boy. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin, pagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, umalis si Jacob sa Berseba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inunan niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing yaon, siya'y nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel. Walang ano-ano'y nakita niya ang Panginoon sa tabi niya. Wikan sa kanya, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi." Darami sila na parang alikabok sa lupa at malalaganapan nila ang 4 na sulok ng daigdig.
Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta, at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita hihiwalayan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Nagising si Jacob at ang sabi, hindi ko alam na narito pala ang Panginoon. Nakapangingilabot ang lugar na ito. Ito ang bahay ng Diyos at pintuan ng kalangitan. Maagang gumising si Jacob ng umagang iyon. Kinuha niya ang inunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binusan niya ito ng langis at itilaga sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na yaon na dati tinatawag na Luz. Nangako si Jacob ng ganito, O Diyos, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakanit pararamtan, at makababalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang magiging Diyos ko. Sasambahin kayo sa lugar na ito at pinagtayuan ko ng batong alaalang ito. At iaalay ko sa inyo ang ikapo ng anumang ipinagkakaloob ninyo sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Muog ko tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa, ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil, ay sasaklolohan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, Kamamatay lang po ng aking anak na babae, ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya, ay mabubuhay siya. Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kaniyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon ng dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit sapagkat sinabi niya sa sarili, Mahipo ko lamang ang kanyang damit ay kagaling na ako. Bumaling si Jesus at pag-akita sa kanya ay sinabi, Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig. Noon di gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay.
Sinabi niya, magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang. At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lasalet, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kapag ako po ay nagbe-bless ng mga religious items or articles tulad ng rosaries, crosses, scapulars, images, ang isa sa mga dinadasal ko kung minsan ay ito. Panginoon, hindi po kami didepende sa mga ito. Kahit wala ang mga ito, tatawag at tatawag pa rin kami sa iyo. Pero salamat at malaking tulong po sa pagbibindisyon ninyo upang sa paggamit, paghawak, pagtingin man lang namin sa mga ito ay mas maramdaman namin ang pagkapala mo at mas maiparamdam din namin ang aming pananampalataya sa iyo. Limiin po natin kahit konti lang ang maikli na namang panalangin ito. Yung una, Panginoon, di po kami didepende dito. Kahit wala mga ito, ay tatawag pa rin kami sa iyo. Totoo yun. Kahit wala namang mga religious articles, po pwede at dapat pa rin tayong tumawag sa Panginoon. Sabi nga, the heaven has 24/7 hotline. Pwede tayong tumawag anytime. Wala tayong dapat gawin, kundi ang manikluhod ang puso natin. Kaya wala din tayong kailangan, kundi ang mababang kalooban. Yun lang. At kahit sino sa atin, capable sa biyaya ng Diyos para sa Kanya. Pero ito na yung pangalawang parte ng maikling panalangin. Salamat, Panginoon, at malaking tulong kung bibindisyonan po ninyo upang sa pamamagitan ng paggamit, pagtingin, paghawak sa mga ito ay mas maramdaman namin ang pagkamahal mo at mas maiparamdam namin sa iyo ang aming pananampalataya sa iyo. Siguro emphasize natin yung mas, M-A-S, mas. Kasi ang ibig sabihin nun, ini-enhance lang. Pwedeng wala eh. Pwedeng walang mga religious articles eh. Pero tulong naman. Ini-enhance. Hindi ko gustong sabihin mas pinagbubuti eh. Kasi sabi nga sa Biblia, yung ginawa ni Jesus para sa atin, yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, yun eh. Yun lang dapat lang nating isipin eh. Yun lang ang dapat nating sampalatayanan eh. Yun lang. Wala na dapat idagdag dyan. Kaya ayaw kong sabihin mas pagbutihin kasi mabuti na eh. Perfect na eh. Hindi ko rin sabihin modification. Basta tulong na lang. Ayun. Kumbaga sa sasakyan, I don't know kung maganda rin paglalarawan. Yung sasakyan, yung basic na sasakyan, ang mahalaga, makapunta ka sa iyong pupuntahan. Pero yung sasakyan mo, nilagyan mo lang ng konting design, something like that. Again, hindi ko sinasabing eksaktong paglalarawan kasi yung mga religious items naman natin ay hindi naman alien o iba doon sa pinatutungkulan nito eh. Halimbawa, yung image, yung cross, di ba? Meron naman talagang imahe ang ating Panginoong Jesucristo. Nagkatawang tao siya at may krus talaga. So, basta tulong. Expression, ayun, ng ating pagtawag sa Panginoon. At ang isa sa pinakadahilan dito ay meron tayong katawan. Meron tayong mga pandama. At alam natin na mga bagay-bagay, kailangan dumaan yan sa ating pandama.
para mas maranasan, mas ma-appreciate, mas maintindihan. At alam ng Diyos yan. Kaya nga, nagtatag siya ng simbahan eh. Kaya nga, nagpabanal at patuloy siyang nagpapabanal ng mga bagay upang maging daluyan ng kanyang grasya, ng kanyang awa at pagmamahal. At kaya nga meron tayong mga sakramento eh. Nang isa sa mga basic definitions ay visible sign of the invisible grace of God. Mga nahihiwatigan, mga nararanasang tanda, kilos, bagay, ng mga hindi nakikitang grasya ng Diyos. Hindi nakikita yung grasya, pero dahil sa mga bagay at kilos na ito, na-appreciate natin, nararanasan natin, mas nararamdaman natin. At iyon ang mga tulong ng mga religious articles sa pananampalataya natin. Ito po ay pwede nating makita sa ating mabuting balita. Yung pagpayag ng Panginoon sa ganitong mga pamamaraan. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pagiging okay lang para kay Kristo na hinawakan ng babae yung laylayan ng kanyang kasuotan. Kung paanong pinaunlakan din naman niya yung request ng pinuno ng mga Hudyo na hawakan yung anak nito na patay na kung tutuusin ay bawal na bawal sa kanilang kultura. Yung hawakan ka ng babaeng dinudugo at yung humawak ka sa taong patay na, ay nako, matinding kasalanan o hindi maling gawain yan. So po pwedeng hindi na eh. Po pwedeng ang nangyari na lang ay mag-request sila na sabihin ni Kristo. Remember, makapangyarihan ang salita niya at hanga din lamang ni Kristo. Yung isipin lamang ni Kristo na sila'y gumaling na ang anak ng pinuno ng mga Hudyo ay mabuhay na. Pwede yun eh, dahil makapangyarihan si Kristo. Hindi ba? Pwede naman yung babae ay ganun pa rin yung pananampalataya niya, pero nag-request na lang siya, hindi na siya humawak pa. Pwede yun eh. Pwede yun eh. Alam naman ni Kristo ang lahat. Diba? Lalo pat yung mga nangyayari sa kapaligiran niya. Nakikita rin niya ang nilalaman ng puso ng isa't isa. Kaya't yung pagpayag niya dito ay maliwanag na batayan na wini-welcome ng Panginoon ang iba't iba nating mga pamamaraan upang siya ay ating matawagan. Yun nga pong pagmamahal mo sa partner mo iba't iba ng expression Yun pa bang pagmamahal natin sa Diyos? Ang mawala ng expression? Ang pananampalataya naman po natin ay hindi naman abstract Kinakailangan in-express din ito
kaya walang masama sa ating mga ginagawa. Provided na ito ay nakatutulong talaga upang tayo mas mapalapit sa Panginoon, upang mas lumalim ang ating relasyon sa Kanya. Siguro wag lang po tayo sa sobra, sapagkat may sumusobra. Naalala ko dati, may isang nagkomento, Father, bakit naman kakaunti, napakadalang ng imahe sa simbahan? Bago tayo magkaroon ng mga imahe doon sa Chapel of Saints, hindi daw siya nakapagdedebosyon sa mga santo o santa na pinamimintuhuan niya. And explain ko naman sa kanya ng maayos at maganda. Sabi ko sa kanya, Nanay, nandyan ang ating Panginoon, ang Santissimo Sacramento. Yun po ang pinakamahalaga. Lahat tulong na lang. Siya, si Jesus, ang pinakamahalaga. Huwag po natin kakalimutan mga kapatid na nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo, ha? At ang isa sa mga dahilan ay upang mas maiparamdam niya ang kanyang pagmamahal sa atin. At upang mas maiparamdam din naman natin sa Kanya ang ating pagmamahal sa Kanya. Tama na hindi naman tayo nabuhay nung kapanahunan niya na nagkatawang tao siya. Pero ang mahalaga, yun ay ating sinasampalatayanan na. At yung mga imahe na meron tayo ngayon ay ekspresyon na lamang ng pananampalataya natin doon. Tulong lamang. So magpasalamat tayo sa Panginoon sa iba't ibang mga paraan kung saan mas na-express niya ang kanyang pagmamahal sa atin. Yung pag-welcome din naman niya ng mga faith expressions natin. Patulong na lang tayo sa Kanya na huwag tayong sumobra. Amen. Lagay natin sa ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat Kung ako'y sa Kanya'y
maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Kung di sapagkat mahal niya ako. ang Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat anak ang niya ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ang Diyos ang Umikit tayo. samo ko. Panginoon, marami pong salamat sa maraming paraan ng pagkaparamdam ng iyong pagmamahal na pwede kitang tawagan anytime at kahit sa pamamaraan na makatutulong sa akin upang mas lalo kitang maramdaman at upang ang aking pananampalataya ay mas lalo ko pang maipakita sa iyo. Salamat, Panginoon, pakigabayan mo po ako na kahit sa mga pangyayari sa buhay ko ay maramdaman ko ang pagpapala mo. Kahit na sa mga sandali o pangyayari na hindi ko inaasahan o kahit hindi ko gusto, Panginoon, maramdaman ko nawa ang paggabay mo. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Pasalamatan natin siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Never niya tayong kakalimutan, pababayaan. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Pakisabi mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sabi nga, He got you covered. Protektado ka niya. Lahat ng paraan, gagawin niya upang ikaw ay mapasa ka niya. Tumugon lamang tayo ng may pananampalataya, ng may pagmamahal, sa inaalok niyang pagmamahal kung lalapit kay Jesus. Kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay.
We gather today in your house. We kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread. We will eat this saving cup and feel your presence, O Lord, as we offer this bread and as we bring you this wine. Bless them, Lord Jesus, feed us now, give us life, send us your spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kadugot-dugot sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Naman naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga pagdarasal. Pagdasal natin saglit ang ating mga minamahal na yumao. Pakisama po sina Joyce, Boy, Jose Lito, Percy, Cautiosa, Miguel, Arsenio, Sergio, Yonga, Maria, Jose, Erelito, Eric, Lorin,
Benjamin Nelly Oriosca, Emer Sally, Alan Rodolfo, Ada Dante, Luisa, Alfredo Mark Ricky, Badang, Piang, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkintapatan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasal at ang ina ng Diyos si San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon
sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tuso at namin kami adya sa lahat ng masama at pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman.
samantalang aming pinaghahandaan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang pinibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaniya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Puso ko'y inihag mo. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa
sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Diyos ang kadakilan ng iyong pangalan. Walang kapantay sa lupa at kalangitan. Maging ang sanggol na wala pang malay, sambitang papuri sa pag-ibig mong taglay. Sino ako na tao lamang at minahal mo ng walang hanggan? Sino ako na tao lamang at minahal mo ng walang hanggan? Sino ako na tao lamang at minahal mo ng walang hanggan? Sino ako na tao lamang at minahal mo ng walang hanggan? At minahal mo ng walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Kasama po ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One,
Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God's Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandang loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuri mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isa'y huwag mapahama. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapatan. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sakdalinis sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig.